Isang gabi habang kararating ko lang sa bahay namin ay nadatnan kong may kausap ang nanay ko. Sandali akong tumigil habang nasa pintuan ako. Pinakinggan ko kung sino ang kausap ng nanay ko. Naririnig ko na gusto na akong papuntahin ng nanay ko sa Tito Raymond ko na kapatid niya na nasa Quezon City nakatira. Nakakatandang kapatid ng nanay ko, si Tito Raymond. Dalawa lamang silang magkapatid, nasa 50 na mahigit ang edad niya. Ang nanay ko ay nasa 50 na rin. Hindi na nag-asawa si Tito magmula ng bawian ng buhay ang asawa niya. Hindi man lamang sila nagkaroon ng anak. Matagal na akong gustong kunin ni Tito pero ayaw ako ibigay ng nanay ko. Marami kasi kaming magkakapatid at ako ang panganay at malaking tulong ako sa tatay ko sa paghahanap buhay. Pangingisda at pagsasaka ang ikinabubuhay namin dito sa Bicol. Kaya nga sa edad na 23 ay hindi ko pa naranasang magkaroon ng girlfriend. Nakatutok lamang ang buhay ko sa pagtulong sa mga magulang ko sa paghahanap buhay. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa kanila dahil ginapang nila ang pag-aaral ko. Kahit nasa edad 20 na ako nakapagtapos ng high school. Malaking bagay na sa akin yun. Dahil ako ang panganay, mas iniisip ko ang mga nakababata kong mga kapatid. Iniisip kong makapag-aral sila at makapagtapos ng mas mataas kaysa sa naabot ko. Nang magtapos ng high school ang kapatid kong sumunod sa akin ay pumayag na ang mga magulang ko na sa Tito Raymond na ako tumira. Mula sa Bicol ay maaga akong bumiyahe sakay ng bus patungo sa Quezon City. Matapos ang mahabang biyahe ay nakarating ako sa terminal. Kaagad ko ngang nakita si Tito Raymond na naghihintay sa akin. Kahit nasa elementarya pa lamang ako noon nang huli kaming magkita ay tanda ko pa rin ang itsura niya. Kahit pa pumuti na ang buhok niya. Naaalala ko pa noon madalas niya akong gawan ng mga laruang pambata. Naging paborito ako ni Tito dahil ako ang una niyang pamangkin. Siya pa nga ang nagturo sa akin kung paano ang tamang pangingisda noon. Bumaba na ako ng bus dahil mukhang hindi pa niya ako namumukhaan. At nagulat nga siya na makita niya ako. Sobrang laki ko na daw at gumwapo pa kaya hindi niya ako namukhaan kaagad. Natawa na lamang ako kay Tito. Kaagad nga kaming pumara ng taxi at sumakay. Iisang bag lang naman ang dala ko at bigas na isang sako na ipinadala naman ng nanay ko para daw kahit papaano may isasaing kami ni Tito. Hindi nagtagal ay narating namin ang lugar ni Tito. Nang bumaba ako ng taxi ay napansin kong maraming tao kahit tanghali na. May tali pa pala. Naglakad kami ni Tito papasok sa isang eskinita. Dikit-dikit ang mga bahay na maliliit. Ang ilan ay yari sa hollow blocks at ang ilan ay yari sa pinagtagpi-tagping plywood at kalawanging mga yero. Bawat taong nakakasalubong namin ay binabati si Tito. Kilalang kilala si Tito sa lugar. Hanggang marating namin ang isang bahay na may second floor. Gawa ito sa hollow blocks ang kalahati. Umakyat na kami ni Tito sa hagdan na nasa gilid. Ito na pala ang bahay niya. Hindi naman kalakihan. May 3 kwarto sa itaas. Ang 2 ay paupahan niya. Pati na rin sa baba ay may umuupa na rin. Isang kwarto lang ang tinitirahan ni Tito sa taas. Medyo maluwag naman. Dito na lamang daw kaming 2. Solo ko naman ang kwarto sa gabi dahil panggabi naman siya sa trabaho niya sa barangay bilang tanod. May banyo naman sa baba ng hagdan sa labas. Pinakain na muna ako ni Tito ng tanghalian. Nakapagluto pala siya ng ulam at kanin. Habang kumakain, sinasabi sa akin ni Tito kung sino-sino ang mga nangungupahan sa bahay. Sa baba daw ay bago lamang lipat, wala pang 1 buwan. Mag-asawa sila at may maliit na anak na wala pang 5 buwan. Bagong sama lamang daw sila. Hindi alam ni Tito Raymond kung ano ang trabaho ng lalaki dahil hindi naman nila ito sinasabi. Araw-araw daw umaalis ang lalaki.
Sa isang kwarto naman sa itaas na nasa kaliwang pinto mula sa pinto namin ay mag-asawa din at wala pa silang anak. Mukhang bago lamang din silang nagsasama. Security guard ang trabaho ng lalaki. Ingat daw ako dahil seloso ang lalaki at dahil maganda ang babae. At madalas daw pang umaga ang lalaki sa trabaho. Maagang maaga umaalis at gabi na umuwi. At ang nakatira naman sa kanang kwarto ay dalawang babae na parehong sales lady sa bagong tayong mall na malapit lamang sa lugar namin. Ako na daw ang maningil sa kanilang lahat. Inabot sa akin ni Tito ang isang notebook at nakasulat kung tuwing kailan sila magbabayad ng upa. Mukhang pare-pareho naman sila ng petsa ng pagbabayad, tuwing katapusan ng buwan. Sabi pa ni Tito sa akin, bukas daw ipapasok niya ako sa isang mini grocery sa Talipapa bilang boy. Kaibigan daw niya may-ari at nangangailangan ito ng isa pang tao. Natuwa ako sa mga sinabi ni Tito sa akin. Tamang-tama para hindi naman ako mainip dito. At ang isa pa, makapagpapadala ako ng pera sa mga magulang ko sa probinsya. Malaking tulong yon sa kanila. Kinagabihan umalis na si Tito para pumasok sa trabaho niya sa barangay. Naiwan ako mag-isa. Medyo nanibago ako. Pagkatapos ko kumain ay nagpahinga na ako at nahiga na. Hindi kaagad ako makatulog. Bumaba na muna ako para magbuhos. At nang pagbaba ko nga ay may nakasalubong akong magandang babae, paakyat na rin siya sa hagdan. Nagkatinginan kami at hindi na nagkausap dahil mukha siyang mailap. Nagmamadali siyang umakyat. Pagkatapos kong magbuhos ay lumabas na ako ng banyo. Sakto naman ang paglabas ko at nakasalubong ko ang dalawang magagandang mga babae. Nakasuot pa ng uniforme nilang galing sa trabaho. Nagulat din sila na makita nila ako. Kaagad akong nagpakilala at sinabi kong ako yung pamangkin ni Tito Raymond. Kararating ko lang galing probinsya. Ako nga pala si Ronald. Kaagad naman ding nagpakilala ang dalawa. Sila sina Karen at Giselle. Magaganda sila pareho. Magkasinlaki sila. Nakangiti silang umakyat na sa taas sa kwarto nila. Umakyat na rin ako sa kwarto ko at isinara ang pinto. Hindi kaagad ako makatulog. Maya-maya ay may napansin akong dumating sa palagay ko sa kabilang kwarto. Nang mapansin ko ang isang sticker na nakadikit sa dingding sa bandang kaliwa, pero nakaangat ng bahagya ang sticker, kaya nilapitan ko ito at inangat. At nang natanggal ay nakita ko ang isang maliit na butas. Sumilip ako at sakto nga sa kabilang kwarto. Kita ko ang kabuuan nito. Sakto ng pagkasilip ko ay nakita kong nakahiga ang isang magandang babae. Mukhang tulog na, habang nakasuot ng mahabang manipis na duster. Ibinaling ko ang tingin ko sa bandang kanan at nakita kong kararating lamang ng lalaki. Suot pa ang unipormeng pantalon at kulay puting v-neck na t-shirt. Nagpalit siya at lumapit sa maliit na lamesa at inangat ang takip ng pagkain, kanin at ulam. Kumuha siya ng kutsara at inangat niya ang plastic na pitsil na may lamang tubig at ibinuhos niya sa isang baso. Tahimik ko siyang pinagmasdan. Nagkaroon ako ng ideya sa susunod na mangyayari. Nag-abang ako. Tahimik at madilim sa kinaroroonan kong kwarto. Nang matapos kumain ng lalaki ay kinuha niya ang isang baso ng tubig at ininom niya ito. Kinuha niya uli ang pitsil at ibinuhos niya sa baso ang laman nito at ininom niya. Tumayo ang lalaki at nagsindi ng sigarilyo. Dumungaw sa bintana habang nilalabas ang usok ng sigarilyo niya. Nang naubos niya ang yosi ay nagpalit siya ng boxer shorts at nagpalit siya ng sando. Naglakad siya papunta sa higaan kung saan nakahiga ang magandang babae. Tumabi siya at kaagad niyang inangat ang suot ng babae. Pinagpawisan ako sa nakita ko. Habang tulog ang babae ay pumatong siya at niyakap niya ito. Nakita kong nakaabang na ang kuweba ng misis niya.
Kahit tulog siya ay pinasok niya ito. Nagising naman ang babae nang naramdaman niyang may gumalaw sa kanyang bulaklak. Nagpaubaya siya. Di nagtagal, natapos ang lalaki. Sa ginagawa niya, nahiga na ito sa tabi ng maganda niyang misis. Sabay na rin silang natulog. Naramdaman ko na lamang na sakal ko na rin ang pipino ko. Natapos na rin ako. Ibinalik ko ang nakadikit na sticker sa butas. Bumalik na ako sa higaan ko at natulog na. Maaga akong nagising kinabukasan at dumating na rin si Tito. Kaagad niya akong pinagbihis para puntahan ng groceries at talipapa. Ipinakilala ako ni Tito sa may-ari na kaibigan niya. At kaagad nga ako nagsimula sa trabaho ko. 500 ang sweldo ko kada araw mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi ang pasok ko. Magbubuhat lamang ng mga dumating na deliver na paninda ang trabaho ko at magkarga sa sasakyan ng mga pinamili ng customer. Depende, minsan marami, minsan konti. May mga nagbibigay naman ng tip sa akin. Libre ako sa pagkain, agahan at tanghalian pati merienda. Masaya ako dahil hindi ko kikitain ang sweldo ko sa Bicol. Para sa akin, malaki na ang 500 kada araw dahil magaan lang naman ang trabaho ko. Lingguhan ang sweldo ko. Kinagabihan pag uwi ko sa bahay ay paalis na rin si Tito para pumasok na sa trabaho niya sa barangay. Kumain na ako ng gabihan at pagkatapos ay ganun uli ang ginawa ko. Bumaba ako para magbanyo. Napadaan naman ako sa kwarto sa baba at nakita ko ang babaeng nakatira doon na nagpapakain ng baby niya. Nakita ko siya dahil nakabukas ang pinto niya. Binati ko siya, ngumiti naman siya sa akin. Sabi ko, ako po yung pamangkin ni Tito Raymond. Sinabi naman niya ang kanyang pangalan. Siya si Aubrey. Maganda siya. Sa palagay ko wala pang 20 ang edad. Kaya lang napansin kong medyo malungkot siya. Napatanong tuloy ako sa kanya. Saan ang asawa mo? 1 linggo nang hindi umuuwi at wala rin namang tawag sa akin. Sagot ni Aubrey. Hindi na ako nagtanong pa, baka masyado na akong nangingialam. Ganun ba? Sige Aubrey, akyat na ako. Umakyat na ako, matapos akong kumain at pahinga na ako. Napansin kong may dumating naman sa kabilang kwarto. Mukhang nakauwi na ang 2 sales lady. Napansin kong may sticker din na nakadikit sa dingding na pagitan ng kwarto namin. Sinubukan ko itong tanggalin at nakita ko ang isang butas. Napabulong na lamang ako. Si Tito talaga, marami ding kalokohan. Sumilip na lamang ako at sakto nga sa kabilang kwarto. Nagpapalit na ng kanilang damit ang 2 sales lady. Kita ko ang kabuuan ng 2. Walang katulad ang kagandahan nila. Nang matapos na sila, napag-isip ko na marami palang kalokohan si Tito. Naisip ko rin na pati ang nangungupahan sa baba ay malamang nakikita din niya. Mag-aalas 10 na ng gabi, naramdaman kong may dumating sa kabilang kwarto. Ang sekyo. Dumating na. Kagaya uli ng dati, pagkatapos niya kumain, pumatong siya sa kanyang asawa na nag-aabang lamang habang tulog ito at siya namang sinabayan ko. Nakatulog ako pagkatapos ko sa kanila. Kaya naman, gabi-gabi nag-aabang ako sa butas. Dumating na ang katapusan ng buwan. Ipinaalala na sa akin ni Tito Raymond ang mga singilin ko sa upa ng mga nangungupahan. Una kong siningil si Aubrey na nakatira sa baba. Nadatnan ko siyang naglalaba. Pero nakiusap siya sa akin na kung pwede sa susunod na buwan na lamang siya magbabayad. Umalis na daw kasi ang asawa niya at hindi na bumalik. Sinabi ko na lang kay Aubrey na sila na lang ni Tito ang mag-usap. Pinuntahan ko na rin na nakatira sa taas ang 2 sales lady. Alam kong hindi pa sila nakaalis. Kaya pagkatok ko ay kaagad nila itong binuksan. Kaagad ko rin sinabi ang pakay ko at kaagad din naman silang nagbayad.
Mapagbiro sina Karen at Giselle. Pinapasok nila ako sa loob, nakangiti sila pareho. Tinatanong nila kung may girlfriend na daw ba ako. Sinakyan ko na lamang ang biro nila. Tuwang-tuwa naman sila sa akin. Sunod kong pinuntahan ay ang kabilang kwarto. Pagkakatok ko ay hindi naman kaagad nagbukas. Nagtanong pa siya kung sino ako. Sinabi ko kung sino ako at kung ano ang pakay ko sa kanya. Dahan-dahang nagbukas ang pinto at inabot niya ang pambayad sa upa. Kita ko siya sa malapitan. Suot niya ang pantulog niyang duster. Alam kong wala siyang suot pang ibaba. Tinanong ko siya kung ano ang pangalan niya. Siya daw si Amanda. Ang ganda niya at makinis. Hindi ko maiwasang titigan siya lalo na at naaalala ko kagabi ang nakita ko sa kanila ng kanyang asawa. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Parang gusto kong pumasok sa kwarto niya. Pero pinipigilan ko ang sarili ko. Naalala ko mga sinabi ni Tito sa akin. Nagpaalam na ako at nagpasalamat. Pero narinig ko mahina niyang boses. Anong pangalan mo? Tanong niya. Bigla ako napalingon at sabi ko, ako si Ronald. Pumasok na ako sa kwarto at di nagtagal dumating na si Tito. Sinabi ko sa kanya na nakasingil na ako ng upa, pwera lamang sa nakatira sa baba. Umalis daw po kasi ang asawa niya at walang iniwang pera na pambayad sa upa. Kaya nakikiusap siya Tito kung pwede next month na daw. Sige Ronald, salamat, ako na ang bahala dun kay Aubrey. Kausapin ko na lang siya. Nagpaalam na ako kay Tito na papasok na ako sa trabaho ko sa grocery. Pero hindi pa ako nakarating sa grocery, naalala kong nasa bulsa ko pala ang perang ibinayad sa akin ng mga nangungupahan. Dali-dali akong bumalik sa bahay para ibigay kay Tito ang pera. Pero pag akyat ko, wala si Tito sa loob ng kwarto. Nang makarinig ako ng nag-uusap, naririnig ko ang boses ni Tito. Hanggang naisipan kong sumilip sa butas, sa sahig. Nagulat ako sa aking nakita. Kausap ni Tito si Aubrey habang nagpapainom ng gatas ng kanyang anak. Nakatitig naman si Tito sa maputi at makinis na dibdib ni Aubrey. Naririnig ko mga salita ni Tito sa magandang si Aubrey. Magdadalawang buwan ka nang hindi nagbabayad ng upa sa akin, Aubrey. Kailangan ko din naman ng pera. Nakikiusap pa si Aubrey kay Tito, pero mukhang ayaw pumayag ni Tito. Lumapit pa si Tito kay Aubrey at nagulat ako sa sinabi niya. Ipinatong niya ang kamay niya sa hita ni Aubrey. Ganito na lang Aubrey, kung hindi ka makakabayan ng upa, pag-usapan na lamang natin to. Pagbigyan mo ako, 2 buwan, libre ka na sa upa. Kinakabahan ang mukha ni Aubrey nang marinig ang mga sinabi ni Tito sa kanya. Pero mukhang nag-iisip siya. Malaking bagay kung hindi siya magbabayad ng upa ngayon at isa pa, masama ang loob niya sa kanyang asawa na hindi na sila binalikan. Pinisil-pisil ni Tito ang hita niya. Ginapang ang kamay niya paloob sa palda niyang suot. Napasinghap naman si Aubrey. Tumayo siya at dahan-dahan niyang inilapag sa higaan ng anak niyang walang muwang. Sumubsob na si Tito sa pagitan ni Aubrey. Pigil ang salita niya. Pasinghap-singhap na lamang siya. Ayaw niya ipahalata kay Tito na nag-e-enjoy siya sa ginagawang paglasap ng kanyang pinya. Kumakabog naman ang dibdib ko habang pinapanood ko sila. Nagtuloy-tuloy na nga si Tito hanggang tuluyan na niyang maangkin si Aubrey. Kita ko ang pananabik ni Aubrey. Ilang minuto rin nilaro ni Tito si Aubrey. Nang matapos sila, naramdaman kong tapos na rin ako. Nagmadali akong takpan ng butas at umupo na muna. Hinintay ko si Tito at di nagtagal, dumating na siya. Hindi ako nagpahalata. Nagulat nga siya nang makita niya ako. Oh, dito ka pala Ronald. Bakit ka bumalik? Kanina ka pa? Bumalik po ako Tito dahil nasa akin pala ang perang nasingil ko. Nakalimutan kong iabot sa iyo kanina. Matapos kong iabot ang pera kay Tito,
at nagpaalam na ako sa kanya para pumasok sa trabaho. Kinagabihan pag uwi ko sa bahay ay paalis na rin si Tito na papasok na sa trabaho. Bumaba na muna ako pagkatapos kong kumain. Nagtungo ako sa banyo para magbuhos. At pag-akyat ko, umiga na ako pero naalala ko ang maaksyong tagpo ni na Tito at Aubrey. Sinilip ko si Aubrey pero mukhang natutulog na ito. Sinilip ko naman si Amanda at nakita ko ang nakahiga na rin at natutulog na. Mag-aalas 9 pa lamang ng gabi. Suot niya paborito niyang duster na iangat na lamang ng kanyang asawa. Hindi ko mapigil ang sarili ko. Naisip kong pasukin si Amanda sa kanyang kwarto dahil alam kong hindi naman siya naglalak ng pinto. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa pinto ng kwarto niya. Marahan kong inikot ang doorknob at nagbukas ito. Kita kong walang kibo si Amanda. Ginaya ko ang ginagawa ng kanyang asawa sa tuwing dumadating ito. Ginalaw ko ang pinggan at ang kutsara at tinidor, pati na rin ang nakataob na pinggan. Pero kaagad ko rin itong ibinalik sa orihinal na ayos nito. Hindi ako pwedeng kumain dahil mahahalata ng asawa niya na may kumain ng pagkain niya. Umupo na lang ako. Pinalipas ko ang ilang minuto habang nakatitig ako sa nakahigang si Amanda. Tansyado ko ang oras, maaga pa para sa pagdating ng asawa niya. Lumapit ako sa nakahigang si Amanda. Itinuloy ko ang balak ko, dahan-dahan akong umupo at humiga sa tabi niya. Wala pa rin siyang reaksyon. Nanginginig akong dahan-dahang itinaas ang suot niya. Gumalaw siya pero nakapikit pa rin. Gumalaw pala siya para madaling makita ang pintuan ng kuweba niya. Basketball short lang ang suot ko, kaya madali ko itong naibaba. Pumatong ako sa kanya at kaagad na pumasok ang sa kanyang. Nagmadali akong naglaro sa ibabaw niya at wala akong sinayang na oras. Kaagad akong nakatapos. Nagmamadali akong bumalik sa kwarto ko. Alam kong parating na ang asawa niya, tulog pa rin si Amanda. Lumabas na ako ng pinto. Nakita naman ako ni Karen at Giselle. Nakatingin sila sa akin. Nakangiti. Dudahan dalawa. Hindi ko sila pinansin. Hanggang narinig ko si Karen na nagsalita. Sana all. Hindi ko na sila pinansin. Pumasok na ako sa kwarto at kaagad ko itong isinara. Makalipas ang 10 minuto, hindi pa ako nakatulog. Naramdaman kong may dumating sa kabilang kwarto. Kaagad akong sumilip sa butas. Nakita kong dumating na ang asawa ni Amanda. Ganon uli ang ginawa niya. Kumain, nagyosi, at pumatong. Nakahinga ako ng maluwag nang makitang hindi siya nakahalata. Nang makita kong pareho na silang natutulog, natulog na rin ako. Maaga akong gumising kinabukasan. Sumilip muna ako sa butas at si Amanda na lamang mag-isa ang nasa kwarto. Maaga rin umalis ang asawa niya para pumasok sa trabaho. Dumating na rin si Tito Raymond. Pumasok na rin ako sa trabaho ko sa grocery. Habang papalayo ako, napansin kong pumasok si Tito sa kwarto ni Aubrey. Hinayaan ko na siya. Tumuloy na ako sa trabaho ko. Kinagabihan pag-uwi ko, papasok na rin si Tito sa trabaho niya sa barangay. Nang pagbaba ko para magbuhos, nakasalubong ko si Amanda na kagagaling lang ng banyo at katatapos lamang maligo. Ngayon ko lamang siya nakitang naligo ng gabi. Nagkatinginan kami, bagya siyang umiti at tumuloy na sa taas sa kwarto nila. Habang naliligo ako ay napaisip ako nang makita kong nakangiti sa akin si Amanda kanina. Iniisip kong baka alam niya ang nangyari sa amin kagabi. Plano kong pasukin uli sa kwarto niya si Amanda. Nang nasa kwarto na ako, kaagad kong sinilip sa butas si Amanda at nakita ko nga nakahiga na at suot uli ang paborito niyang pantulog. Lumabas ako ng kwarto. Pero paglabas ko,
Nakita ko si Karen na nag-iisa sa labas ng kwarto nila ni Giselle. Nakaupo siya sa isang mahabang upuan. Kaagad niya akong tinawag. Nahiya naman akong hindi lumapit sa kanya. Isa pa, hindi pwedeng makikita niya ako na pumapasok sa kwarto ni Amanda. Umupo na rin ako sa tabi niya. Nakipagkwentuhan na lamang ako kay Karen. Taga Bicol din pala sila ni Giselle. Magkaibigan sila. Malapit na rin pala silang umalis papunta ng ibang bansa. Pareho silang dalaga pa. Si Giselle ay may boyfriend na at siya wala pa. Kaya nga daw nasa labas siya dahil nasa loob daw ang boyfriend ni Giselle. Bigla ako nang hinayang dahil hindi ko naisipang silipin sila sa butas. Sa pag-uusap namin ni Karen ay nakagaangan ko na kaagad siya ng loob. Ganon din siya sa akin. Palagay na rin ang loob niya. Sinabi ko kay Karen na nagagandahan ako sa kanya. Sa madaling salita, niligawan ko siya. At nang gabi ring yon, ay naging kami ni Karen. Maya-maya ay dumating na ang asawa ni Amanda. Tahimik itong pumasok sa kwarto nila. Tumingin lamang siya sa amin ni Karen. Nakaramdam na rin ako ng antok. Sinama ko na si Karen sa kwarto dahil mukhang walang plano ang BF ni Giselle na lumabas. Sumama naman si Karen sa akin. Sabi ko sa kanya, "Dito ka na matulog. Gising ka na lang ng maaga bago dumating si Tito." Pumayag naman si Karen sa sinabi ko. Tumabi na kaming dalawa sa higaan. Nanibago ako dahil ngayon lamang ako nakaranas na may katabi sa pagtulog. Pero niyakap ako ni Karen at hinalikan. Pareho kaming mapusok ng gabing yon. Kung kaya hindi namin napigil ang aming mga sarili. May matinding nangyari sa amin ni Karen. Pagkatapos namin ay magkayakap kaming nakatulog. Maaga naman kaming nagising kinabukasan. Kaagad namang nakapasok si Karen sa kwarto nila dahil maaga ring umuwi ang boyfriend ni Giselle. Naghanda na lamang ako para pumasok sa trabaho. Hanggang naisipan kong silipin sa butas si Aubrey. Nagulat ako dahil nakita kong nakahiga si Tito sa tabi niya. Mukhang maaga atang umuwi si Tito at sa kwarto na siya ni Aubrey pumasok. Hindi ko na ginising pa si Tito. Pumasok na ako sa trabaho ko. Hinagabihan iniisip kong pasukin na si Amanda sa kwarto niya. Pakiramdam ko, nasasabik na ako sa kanya. Kaya maaga akong naghanda ng aking sarili. Matapos ko siyang silipin at makita kong nakahiga na siya, pumasok na ako. Kailangan kong magmadali habang wala pa si Karen. Pero nabigla ako nang pagpasok ko ay gising si Amanda. "Kanina pa kita hinihintay, Ronald." Nagulat ako sa sinabi niya. Kaagad akong lumapit sa kanya at kaagad din niya akong sinalubong. Mabilisan ang pangyayari sa amin. Pero pareho kami nag-enjoy. Sabi pa ni Amanda, ngayon lang daw siya nakaranas ng ganitong ligaya sa buong buhay niya. Pagkatapos namin ni Amanda ay nagmadali akong bumalik sa kwarto ko bago pa dumating ang asawa niya. Maya-maya ay may kumatok sa pinto. Nang buksan ko, si Karen, kararating lang mula sa trabaho. Gusto niyang matulog uli, kasama ako. Malapit na daw silang umalis ni Giselle papunta ng abroad, kaya sulitin daw namin ang oras habang magkasama kami. Ganun na nga ang ginawa namin, sinulit namin ang mga oras habang magkatabi kami sa higaan. Kinaumagahan nagising na lang kami ni Karen sa sunod-sunod na putok ng baril. Kasabay ng sigaw ng babae na takot na takot. Nabusesan ko si Aubrey, kaya kaagad akong sumilip sa butas. At nagulat ako sa aking nakita. Nakahandusay si Tito na wala ng buhay at katabi nito si Aubrey na takot na nakikiusap sa isang lalaki na may hawak na baril. At kaagad din itong lumabas ng bahay. Kaagad akong bumaba para alamin ang kalagayan ni Tito. Pero wala na itong buhay.
Kwento sa akin ni Aubrey, biglang dumating ang asawa niya at nadatnan sila ni Tito na magkatabing natutulog.